Let your presence, Lord, move in this place, oh Lord. Yes, Lord, we need your guidance, we need your presence, oh Lord. We need your temple, Lord. Give you reverence. So napakagandang umaga. Continue, Ama, na ikaw ang mangusap, Ama, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. We, your temple, O Lord. Continue, Lord, to use this temple, O Lord, for your own glory, O Lord. At salamat po, Panginoon, sa buhay, Ama, ng bawat isa na narito, sa music team, Panginoon, sa mga musician, Panginoon, tambourine dancers, projector, Panginoon, mga coordinators, mga pastors, Panginoon, at mga anak mo, Ama, na patuloy, Ama, na nagsasaliksik ng iyong banal na salita. And Lord, sa mga oras na ito, patuloy mo, Ama, i-anoint ang iyong lingkod na pray, Lord, as I offer my life to you, O Lord, as a living sacrifice, O Lord. May our temple, may me, O Lord, my temple, O Lord, be used for your own glory. We empty our temple, or we empty our hearts, O Father God, because we believe, O Lord, you are going to fill us, Lord, with your presence, O Lord. At ang lahat, Panginoon, na mga narito, Panginoon, sa lahat, Panginoon, maging sa music team, Panginoon, lahat, Panginoon, as our ministry, Lord, we believe, O Lord, that you are going to fill us, Lord, with your presence, O Lord. Fill us, Lord, with your knowledge. Fill us, Lord, with your wisdom that comes from you, O Lord. And we thank you, Lord, sa iyong gagawin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa anointing, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon, na patuloy, Ama, na nagbibigay ng kalakasan sa amin. Patuloy, Ama, nagbibigay, Panginoon, ng kaalaman. Patuloy, Ama, nagbibigay, Panginoon, ng aming direction. Patuloy, Ama, na nagbibigay, Ama, ng pag-asa sa amin. Panginoon, salamat sa anointing. At salamat, Panginoon, sa iyong salita. Patuloy na pagpapala sa bawat isa ay sumaamin, Ama, dahil ikaw ang aming Diyos, ang aming Panginoon na siyang lumikha ng langit at lupa. Panginoon, all glory belongs to you, O Father God. In Jesus' name we pray. Everybody says aloud, Amen. Ayan, makakaupo na tayo. Nahamuin sa Ephesians. Buksan ninyo ang inyong Biblia sa Efeso sa Tagalog, Efeso chapter 1 verse 3 to 14. Ayan, sige, tumayo muna tayo para basahin natin ang salita ng Panginoon. Ephesians chapter 1 verse 3 to 14. Sige, basahin natin. Nakuha na ninyo? Yes, sige. Sige, babasahin ko sa English at Tagalog. Sige, sabayan niyo ako. Sabi doon, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. 5, having predestinated us unto the adoption of children
by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. 6. To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. Verse 7, in whom we have redemption. Tatagalogin ko, nasa kanya'y meron tayo ng ating kapubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya. Verse 8, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. 9, pinaglala niya sa atin ang hiwaga ng kaniyang kalooban ayon sa kaniyang minagaling na ipinasya niya sa kaniya rin. 10. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sangkalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sa kaniya sinasabi ko. Verse 11, tayo rin naman sa kaniya ay ginawang mana, na itinalaga niya na tayo noong una pa ayon sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Hindi natin kalooban, but kalooban ng ating Diyos. 12, upang tayo maging kapurihan ng kaniyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo, kaluwalhatian tayo nagsiasa nung una kay Kristo. 13, na sa kaniya, kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng iyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. Tagalogin ko, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kaniyang kaluwalhatian. Purihin ang salita ng Panginoon, makakaupo na tayo. Ayan, napakaganda ng ating topic ngayon na ating papamagatan, a new year with a new identity. Sabihin mo sa iyong katabi, a new year with a new identity. Amen? Ayan, alam ba ninyo ang inyong mga identity sa ating Panginoon? A new year with a new identity. So ito ay ating hinangon sa text, sa ating text sa Ephesians chapter 1, verse 3 to 14. At ang title natin, a new year with a new identity, no? Kaya katulad ni Pablo, si Pablo talagang ginamit ng ating Panginoon na talagang God used him boldly and mightily, no? Napaka-boldly niya. So you can put, tanggalin ang pangalan ni Pablo, put your name in Pablo's name, no? So that is our identity. Talagang lumakad tayo sa panawagan ng ating Panginoon. That is our identity sa ating Panginoon. Yun yung ikaw ay minold ng Panginoon for the preparation ng Panginoon sa kanyang ubasan. So sabi na sa ating introduction, most of us start, no? Start January by learning our deficits, what we need to lose, ano ba ang mga naiwala natin, what we need to gain, ano ba yung ating na-gain, no? Or what we need to change, ano ba ang ating kinakailangan paltan sa ating buhay, no? So dito ay, but Paul begins his letter to the Ephesians by blessing God for the spiritual wealth we already possess. Naniniwala kayo na possess na ninyo ang spiritual wealth, ang yaman ng spiritual sa ating buhay? Amen. Say amen. 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 So dati doon, before you set your goals for 2026, you need to know who you are in Christ. Sa'yo katabi, sino ka sa ating Panginoon Hesus Kristo? Yan. And I believe na is that accident ba? Hindi accident, bakit tayo ay narito? Huwag yung sayangin ang ating pakikinig sa salita ng Panginoon dahil minsan lang to, no? Pagka ikaw ay chinika mo ang iyong katabi, nasayang yung word love, napalitan ng hate. Bakit? Hindi mo naiintindihan na ang topic about love, ang naiintindihan mo yung lang hate na napakinggan mo. So, masisira ang iyong pakikinig, no? So, sabi nga, you need to know who you are. Kailangan malaman natin kung sino tayo sa ating Panginoon. Amen? Alam ba ninyo na ako ay merong employer na talagang I'm nearly 30 years sa kanila. Ako ay masunurin bilang, kasi siyempre we are worker here, di ba? Na we need to be obedient sa ating employer. Meron lang ako isang bagay na hindi ko masunod.
Ang sabi kasi niya, Amy, huwag kang magsuot ng maganda. Kaya nga lang, kaya pagkain talagang bago siya gumising, umaalis na ako. Kasi ayaw niyang sabi niya kasi baka sabihin, baka ano niya na mayaman ka. So yung aking mindsetting naman, yun lang ang hindi ko masunod sa aking employer na huwag akong magpaganda or magsuot ng maganda. Kasi siya, very simple siya. Alam ba niyo na apat ang kanyang bahay dito sa Hong Kong. Pero siya yung employer, makikita na magsusuot lang ng parang just an ordinary. Wala lang. Nakuha niyo. Pero yun lang hindi ko masunod sa kanya, yung hindi ako magsuot ng hindi maayos. Kasi alam ko ng ating pinaglilingkuran, walang iba ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakuha ninyo yun? Kasi kung tayo ay nagpupunta sa party, nagsusuot tayo ng gaganda, how much more sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Are you there with me? At sabi mo sa iyong katabi, you are a millionaire. Millionaire ka. Yung puso mo, yung kidney mo. Di ba? Yung total, millionaire ka na eh. Di ba? At ang pinakamahalagang dokumento na kinakailangan ingatan natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia. Mayaman ka, ikaw man ang pinakamayaman sa buong mundo, mahirap ka pa rin pag wala kang Panginoon sa puso. Are you there with me? Amen. Agree ka ba sa sinasabi ko? Amen. Na kahit na anong yaman, yung iba nga nagpapakamatay, di ba? Tumatalon sa bintana. Pero napakayaman na nila. No? Pero wala silang peace of mind. Pero tayo na narito, alam mong mayaman ka. Mayaman ka sa spiritual. Mayaman ka sa pag-ibig. Mayaman ka sa peace of mind. Bakit? Kasi meron kang Kristo sa puso. So meron tayong tatlong bagay, meron tayong 3 point dito na ating makikita sa verse na ito na ating pag-aaralan ngayong umaga. Number 1, point 1 ay ang you are chosen. Sayo sa iyong katabi, you are chosen. Yan, ikaw ay pinili ng Diyos. Hindi ka basta-basta. Bakit? Ang iyong ama, ang iyong Panginoon ay hari ng mga hari eh. Tapos, di ba, ganun ka lang, no? Pero huwag tayong magiging mayabang. Para ang ating Panginoon na si Hari, bumaba para sa inyo at sa akin. Siya ay nagpakumbaba. Ibinaba niya ang kanyang sarili bilang Hari para sa inyo at sa akin, para tayo ay magkaroon ng buhay. Buhay, ganap at kasiya-siya. Sabi nga sa John 10:10, the thief come only to steal and kill and destroy. But Jesus came that we may have life and have it abundantly. No? So nang tanggapin natin ang ating Panginoon, karoon tayo ng masaganang buhay. Masagana sa kapayapaan, masagana sa joy, masagana sa lahat ng 9 fruit of the Holy Spirit. Unless yung prutas na iyan ay hindi mo pina-activate, hindi mo ina-activate sa buhay mo. No? So we need to activate that 9 fruits of the Holy Spirit. So sa iyong katabi, you are chosen. You are chosen. So ito sabi nga sa chapter 1, verse 4 to 5, ang sabi doon, you are chosen and adopted. No? In a world, we often feel like we have to audition to our place or prove or worth. Paul reminds us that God chose us. God chose us before the creation of the world. Your value this year is not based on your productivity. Are you there with me? Ang value mo ngayon is not based, sabi doon, Paul reminds us that God chose us before the creation of the world, and your value this year is not based on your productivity, your health, or your successes. Your chosen by grace start this is knowing that you aren't an accident. Hindi ka aksidente na narito. God chose you before the foundation of the world. Amen? Kaya nga sinabi sa talang mga, many are called, but you are chosen. So doon, sabi doon, start this year knowing you aren't an accident. Hindi ka aksidente. God work, narin ang Panginoon at ikaw ay patuloy na minomold, patuloy kang pinagaganda, patuloy kang pinayayaman, patuloy kang pinalalakas mga bagay-bagay na nung una ay ikaw ay mahina ngayon. Kung saan ka mahina, doon ka palalakasin ng ating Diyos. Amen. So you are son and daughter adopted into reality. Kahit na tayo ay ampon ng Panginoon, itinuring niya tayong kaibigan at anak. Amen. Kahit sabihin mo na tayo nagkasala, it is because of the love of God. Ibinigay niya kahit sa isang buntong na anak para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life.
Sabi nga nung hindi nagpunta ang ating Panginoon Kristo to condemn the world. Hindi siya nagpunta para ikondina ang mundo. Hindi siya nagpunta para ikondina sa lahat yung mga kasalanan. Nagpunta siya rito para ikaw ay patawarin. Amen? Ini-offer niya ang kanyang buhay. Ang ating Panginoon is a gift na ibigay ng ating Ama for you and me para tayo magkaroon ng buhay, ganap at kasiyasya. You are chosen by God. Kaya don't waste, just listen to the word of God. Pinili ka at mapalad ka dahil ikaw ay pinili ng Panginoon. Ang sabi nga sa John 15:16, you have not chosen me. Hindi ikaw pumili sa Diyos. Ikaw ang Panginoon ang pumili sa iyo. Amen. Yun, ang pumili sa atin, ang Panginoon, hindi ikaw ang pumili. So, sabi nga doon, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. Ino-ordain ka ng Panginoon, you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. Should remain, that whatsoever He shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Ano man ang ating hilingin sa ating Ama, of course, according to the will of God, ito ay binibigay ng ating Panginoon kung ito ay kalooban ng ating Diyos. Are you there with me? Ang imposible sa tao, imposible sa ating Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Amen? So sabi sa Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. Alam na ng Diyos, kilala ka na. Amen. Kaya wag mo nang sisihin ang iyong sarili. Ang isipin na, just focus your eyes to the Lord kasi nasa sinapupunan ka pa lang, nilililok ka na ng Panginoon. Inaayos niya ang iyong ilong. Inaayos niya ang iyong bibig. Lahat ay inaayos sa iyo. Pagka kayo sinilang na pango, accept it. Kasi yun ang bagay sa iyo. Maganda ka din yan, di ba? Pag ikaw ay maitim, accept. Maganda ka din yan Di ba? Pag ikaw ay matangos, just accept kung anong pagkakagawa sa iyo ng Panginoon, ikaw yun. Pero whoever you are, God loves you so much. You are chosen by God. Amen? Amen. So sabi doon, ang sabi sa Matthew, many are called but you are chosen. At mapapalad tayo. Bakit? Pinili tayo sa karamihan. At kung tayo pinili ng Panginoon sa karamihan, naranasan natin ang kanyang pag-ibig. Let God use us for His own glory. Naalala ko nga kahapon kami doon sa park ni na Pastor Wilson. Naroon kami, may mga paguhan doon. At praise God, tsakalain namin yun. Later sabi nila, aakyat din sila sa mission house, mamasyal doon. Sige, dalalhin namin sila doon. So yung love, sabi nga kay parang Pastor Wilson, bigyan natin mga dessert. Nakita niyo yun? Yun kasi is isang makatao, isang pagmamahal mo sa iyong kapwa. Yung isang naglilinis doon, bigyan mo. Pagka nangihingi, bigyan mo. Huwag ninyong pagdadamutan ang mga tao na nangangailangan ng tulong. Ang pag ikaw ay isang matulungin sa mga nangangailangan, may utang sa iyo ang Diyos. Are you there with me? Sige, palakpakan ninyo ang buhay ninyo. And I believe that God will do something great sa buhay ng bawat isa sa atin. Let the love of God be imparted to us. Let the love, the agape love, ay may impart sa ating mga puso. Na kahit ikaw ay iyong galit sa iyong katabi, ay talaga naman, hindi mo na rin iisip yung galit mo. Pag-ibig na lang ang mananalaytay. Amen? There's a process. So number 2. Ano yung number 1? You are chosen. You are chosen. Number 2, you are redeemed. Sa iyong katabi, you are redeemed. You are redeemed. Ikaw ay redeemed. Yeah. So, ang sabi doon, sabi nga, you are redeemed and forgiven. Ephesians chapter 1, verse 7 to 8. So, many people carry the mindset of last year. Kung na yung dadalhin yung mindset yung last year, ha? Kung yung mindset natin yung last year, kawawa naman ako. Wala akong pera. Kawawa naman ako. Iniwan ako ni Dudong. Kawawa naman ako. Galit. So, leave it there. Ano man ang mga failure, ano man ang mga just leave it there. No? Ang sabi doon, ang sabi ni Pablo, you are redeemed and forgiven. Sabi sa chapter 1, verse 7 to 8, many people carry the mindset of last year into the new regret, mistake, or missed opportunity. Paul writes that in Him, we have redemption. We have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Tayo ay tinubos na ng Panginoon sa mga kasalanan na ating nagawa. Amen. Dahil sa pag-ibig, i-offer niya ang kanyang buhay. Sumunod siya sa Ama para sa iyo at sa akin. Hinagupit, ipinako, nagkaluray-luray ang kanyang mga laman.
pagkahampas, pagkahila panghampas na iyon, tangay ang mga laman-laman, ang dugo na nanalaitay. In-offer niya, hinayaan ng Panginoon, tiniis niya, hindi siya nang-complain. Bakit? Para joy, after there is joy. At ang joy na iyon, walang iba kundi ikaw na nakaupo diyan ngayon. Amen. So let that joy be spread. Let that joy be shared to the people who those in need at hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoon Hesus Kristo. To redeem means to buy back. Christ has paid the debt of your past. You don't have to spend 2026 punishing yourself for 2025. So whatever happened, maganda man o mabuti, pulutin ng mabuti ron, let's face the new year. Amen? Nang New Year's Day ito, hindi just ang ating unahin, ang ating Panginoon, just put God first, whatever we do, and I believe that God will do something great. Alam ba niyo na pagka tayo naglilingkod sa ating Panginoon, inuuna natin siya. Ano man ang ating mga nararanasan, still you have peace of mind. Hindi ka magkakaroon nakaupo dito if you're not experienced kung hindi mo na-experience ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Why are you here? Kasi naniniwala ka na ang Panginoon ay narito. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Kaya nga sinabi, greatest is He who is in you than the one who is in the world. Mas malaki ang Panginoon na sumasa iyo kaysa Panginoon ng mundo. At anuman laki ng problema mo, anuman laki ng bundok ng problema na iyan, sabi nga doon, kita mo si Goliath, di ba? Si David. Higanti yun, pero nakaya ni David. Why? Kasi alam niya at siya ay nagtitiwala siya sa Panginoon na sumasa kanya. Kaya kasi sinabi, greatest is He who is in you than the one who is in the world. Mas malaki ang ating Panginoon kaysa ating mga problema na nararanasan sa ating buhay. Amen? Amen. So number 2, yun yung ating point 2, yung you are redeemed. No? Sabi nga, let go to the doubt, God's grace is lavish upon us. Sabi sa Ephesians chapter 1:8, meaning it is overflowing and more than enough for any mistake you might make this year. At sabi sa Revelation 2:3, has borne and has patience. Sabi sa Psalms 107 verse 2, let the redeemed of the Lord say to whom He has redeemed from the hand of the adversary. No? Nililigtas tayo ng Panginoon sa mga problema. Nililigtas tayo ng Panginoon sa mga kalaban. Ano yung kalaban mo si Satan, no? Dahil mas malaki ang ating Panginoon na sumasa atin kaysa Panginoon na. And always remember that Satan is defeated po already and we are more than conquerors. Amen. Sa iyong katabi, we are more than conquerors. We are Amen? more than conquerors. Alam nyo, ang pagka tayo ay sinasamahan ng Panginoon, katulad na papunta rin ko sina anak Jeff, yung bago kong kasal na sina Pastor Jeff at si Mabel. We are looking for the place to sleep kasi puno na yung ating mission house. Wala na. Sabi ko sa kanila, doon na lang kayo sa ibabaw ng kahon matulog. So, ang mga ninong ay they are preparing, they want to share para merong tirahan. No? Ako naman, minsan kasi tayo, ang kasagutan ay nariyan na hawak mo na. Ang kasagutan, nariyan nasa iyong katabi. Nakuha ninyo yun? Ang answered prayer, nasa katabi mo na. Answered prayer, hawak mo na. No? So, ako kasi yung tao na ayoko ng ibang, hindi ako basta-basta nagsasalita. Pero once na nagsalita ka at sinasamahan ka ng ating Panginoon, God will do something great. Amen. Nakuha ninyo yun? Kasi there is power. Pag ikaw ay sinasamahan ng Panginoon, ang imposible ay posible sa ating Diyos. The things which are impossible with men are possible with God. So, ang nangyari, ay pa naghanda na yung mga naghanda na sila. They want to put yung siguro yung isa 500, yung isa 1,000 para lang sa place. So, sabi ko kay boss, sabi ko sa aking employer, papunta na dito sila kasi nagregalo din yung sila sa kanila. Papunta rito yung new Ocon, yung aking anak. Sabi ko, do you think we can allow them? Hindi ko siya in-insist na patulugin natin to so. Hindi rin ako nag-doubt na huwag natin patulugin dito. Nakuha din yun.
So, do you think we can allow them to sleep here in our house? So, medyo nag-isip lang siya ng konti. Sabi niya, yes! So, sabi niya, yes. Sabi ko, I just let them sleep in my room. Sa amin lang kwarto. No. Sleep them in terrace room. Yung sa master bedroom. So, nakuha ninyo yun. Once na you speak out, and it's for the good, and it's the will of God, God will do something great. Yung iyong panalangin, hawak mo muna. Just believe it. Ang iyong prayer request, katabi mo na lang pala. Nakuha ninyo yun? Amen. Hawak mo na pala ang answered prayer, you just pray and just speak out. Magsalita ka lang, nariyan na ang kasagutan. It is according to the word of God. So, sabi niya, sabi ko, okay lang sa aking kwarto. Sabi mo, patulugin mo sila dun sa master bedroom. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakuha ninyo yun? So, yung ang Panginoon buhay. At may mga bagay na tayo, iniisip natin na mahirap talaga. Pero once ang Panginoon ay kumilos, ganun lang pala. Meron kang mga bagay, ikaw, tayo, na katabi mo na pala, the answer is in your hand, but you don't speak out. Katabi mo na ang answered prayer mo, ayaw ka pang maniwala. Hawak mo na ang iyong answered prayer. You just speak out and God will do something great. Just believe in the Lord and God will do something great in our life. Amen? Hawak mo na and the decision is in your hand. Believe that God will do something great sa iyong buhay at yun. Paniwalaan mo lang at mangyayari ang nais mong mangyari. Amen? Are you there with me? Palakpakan natin ang ating Panginoon. At you're going to be amazed once na ikaw, you delight yourself in the Lord. Once that you delight yourself in the Lord, God will give the desires of your heart. Amen. No? Ang imposible sa tao ay posible sa Panginoon. Kaya tayo, you are in Joseph generation. You have Joseph spirit. No? Once that you have Joseph spirit, tayo mga Joseph is domestic helper. No? Once that meron tayong spirito ni Joseph, it will flow. Let it flow. Maging tapat ka sa paglilingkod, maging tapat ka sa iyong employer, mahalin mo sila, ang Panginoon ang kikilos. Ang iyong pamilya na maraming problema, ang problema mo, ang iyong anak na nagdadrag, hindi maikli ang kamay ng Panginoon para abutin sila. Amen. Mahaba ang kamay ng Diyos. Kita niya, heaven is His throne and the earth is His footstool. Nasa langit ang Diyos, kita niya lahat. He is our God, is omniscient, omnipotent, omnipresence. Kita niya, we cannot hide. You cannot hide your heart sa ating Panginoon. Alam niya ang pag-iyak mo. Alam niya ang bakit ikaw ay narito. Alam niya ang desire ng puso mo. Speak out and give it to the Lord. Amen? And believe that God will do something great sa inyong mga buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Hallelujah! So yun natin number 2. God redeemed you. God has forgiven you. Niredeem ka na. Tinubos ka na ng Panginoon sa lahat ng mga kasalanan natin. Tinubos ka na at ikaw ay isa ng more than conquerors. Kaya pinagpala na ng Panginoon. And we are not that Satan is defeated po already and you are more than conquerors. Amen? Sabi niyo sa katabi, you are more than conquerors. You are more Amen. than conquerors. So yun ang ating number 2, God redeemed. You are redeemed by His blood. You have been forgiven. Number 3, you are sealed. Amen. Ikaw ay selyado na. Believe. Tinanggap mo na ating Panginoon, so you are sealed with the Holy Spirit. Sinelyahan ko na naman, you are guaranteed. Ikaw ay assured ka na ikaw ay anak ng Diyos. Sabi doon, you are sealed and guaranteed. Sabi nga sa Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, sabi doon, you are sealed and guaranteed. Ngayon, the new year often brings anxiety. The new year brings anxiety. But about the future, the economy, health, or global stability, however, Paul mentions that we are marked in Him. We are marked in Him with a seal. Sabi doon, the promise, ano ba yung seal sa atin? Yun yung promise na walang iba kundi ang banal
na Espiritu. Kaya nga sinasabi ni Pablo, it's not me who is living in me. Are you there with me? Hindi na ikaw ang naninirahan sa iyo, kundi ang Panginoon Jesucristo. So you are sealed with the Holy Spirit. And your body is the temple of the Holy Spirit. And it's not you who is living in you, is the Lord Jesus Christ. So pagka sinabi mo sa paglilingkod sa Panginoon, ayaw ko, ikaw yan. Pero pagka sinabi ng Panginoon, anak ko, Lord, hindi ko kaya, pero kaya ko dahil sa'yo. Palakpakan mo ang Panginoon. Amen. Hindi natin kaya ang mga bagay-bagay, pero kaya ng Panginoon na sumasa atin. Kaya nga sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who is strengthened. Magagawa natin ang lahat ng bagay na siya nagbibigay ng kalakasan sa atin dahil sa Panginoon Jesucristo. Amen. Amen? Hindi natin kaya, accept. Hindi ko kaya, Lord, pero kaya mo na sumasa akin. But, kinakailangan yung humble heart, humility. Nakuha ninyo yun? Sa paglilingkod sa ating Panginoon, we need to be humble. Meron namang false humility. Nakuha ninyo yun? Ang Panginoon sa Kristo, hari, pero bumaba. Yung iba, naroon na lang, doon lang ako. Doon ako sa hanay ng mga ayaw na niyang abutin yung mga So, tayo, we need to humble ourselves. We need to reach the unreached soul. We need to share the love of God. What we experience right now, the joy, the peace, the possible understanding, huwag natin sa atin lang sarili. Share it. Share the love of God sa ating mga kapatid, kaibigan, kamag-anak. Alam ba na yun na, I'm really so amazed sa kilos ng Diyos. Kasi maging yung aking alam na panganay, ang tagal doon, umikot ng Dubai, umikot ng Hong Kong, 1 week ko palang na kinuha. After 1 week, bumalik na ng Pilipinas, ikot ulit, punta ng isinama sa China, nagpunta ng Dubai, tinawagan ako, uuwi na po ako, maglilingkod po ako sa Panginoon. Bakit? It is because of your prayer. Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Ngayon, siya na yung halos, siya na nagpapangsyon doon. Pag wala si Pastor, Kasi, behind my kaalaman, nag-aaral pala siya sa International Bible College sa Pilipinas, sa Angeles. At talaga naman, nagbabayad siya. Ang mahal ng tawag dito? Tuition. Mga 20,000. Pero hindi siya hihinayang. Dahil sa kaalaman at at the same time supporting sa gawain ng Panginoon. Nakuha ninyo yun? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy is understanding. And people perish because of lack of knowledge. Nape-perish ang tao dahil sa kulang sa kaalaman. But what you learn from God, you need to walk according to the will of God. Lakaran mo ang iyong ipinipreach. Sabi nga ni Pablo, I discipline my body and I put it into subjection. Bakado kasi, pagkatapos siya mag-preach, siya ay itakwil. So tayong mga lingkod naman, we need to discipline ourselves. Hindi yung paglabas ng nagpuputo ko cinta na no. We need to, over our life, we need to discipline ourselves and put it. Discipline ourselves. Pagka ito nagagalit na, myself, what? Lord, control me. And if you are controlled by the Holy Spirit and give it yourself to the Lord, you can do all things through Christ who strengthens you. Amen? Tayong mga nakakilala sa Diyos, let the nine fruit of the Holy Spirit manifest. Let the manifestation of the Holy Spirit be seen upon us. Ikaw ay anak ng Panginoon. You are a billionaire. 2025, forget about everything. Lumakad ka naman. Lumakad ka sa katwiran ng ating Panginoon. Walk according to the righteousness of God. At makita mo, whatever you face, whatever trials you are facing, you still more than conquerors. Why? Ipinasa mo buhay mo ang salita ng ating Diyos.
And always remember that whatever happens to you, think about everything that Satan is defeated for already and you are more than conquerors. Amen. Palakpakan natin ang buhay ng bawat isa. Are you there with me? Are you blessed? So you are sealed with the Holy Spirit. Yun ang ating number 3. Sabi nga doon, in ancient world, a seal was a mark of ownership. Yung ancient world ha, a seal was a mark of ownership and a guarantee that a package would reach its destination, no? Kita niyo yung mga di ba, mga package, di ba, sinesenyuhan yun para makarating sa kanyang destination, ano? Ang sabi doon, the Holy Spirit is God's deposit guaranteeing our inheritance. Yung banal na Espiritu, ang selyo, ang nagsil sa atin, at sabi doon, deposit guaranteeing in our inheritance. You can walk into 2026 with confidence. Nakakalakad tayo ngayong year 2026 with confidence. Even if the world is uncertain, your spiritual future is secure. Your spiritual future is secure. You are earmarked by God or to set something aside for a specific purpose. Are you there with me? You are sealed with the Holy Spirit. You can take out the name of Paul. Ilagay mo, my name is Jackie. And I am a teacher of the Lord Jesus Christ. I am Nona. I'm an usher and an evangelist of the Lord Jesus Christ. My name is Ditas. No? I'm a worshiper of the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. So you are sealed. Are you number 1? You are chosen. Number 2, you are redeemed. Number 3, you are sealed. And you are sealed with the Holy Spirit. And our body is the body. Our body is the temple of the Holy Spirit. Always give reverence. Alam pa rin nyo, even my Bible, I am respecting the Bible. Hindi ko siya pinapatungan ng kahit na ano, kahit sa aking kwarto. Kahit dito, I respect really. Ang Bible ko laging naka-open sa aking ulunan. And I never put something on my Bible. Doon ko binibigyan na, titignan yung maliit na bata. Pero are you really give reverence to the Word of God? At kung binibigyan mo nga ng paggalang salita ng Panginoon, katulad na yung ginagawa, nakikinig kayo sa salita ng Panginoon. Sa isang maliit na bagay, nakikita ka ng Panginoon. Sa isang maliit na yung ginagawa, God saw you. So ang sabi doon sa 2 Corinthians 1:22, we belongs to Christ. Tayo ay sa ating Panginoon. And are identified with Him. We are His authentic family. Tayo ay authentic family ng ating Panginoon. The identifying mark of a believer is that or she has the indwelling Spirit of God. This happens at the moment a person trusts Christ for salvation. Our sealing is a token that assures. You are secure in the presence of the Lord. Always remain in the presence of the Lord. Believe that God is with you. And if God is with you, who can be against you? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ating conclusion, walk in your wealth. Lumakad kayo sa inyong yaman. Walk in your wealth. Ephesians chapter 1 tells us we have very spiritual blessing in the heavenly places. This year, don't live like a spiritual beggar. Sino ba ang iyong tatay sa langit? E di ba siya hari ng mga hari? Ang kanyang name is Lord, ang kanyang title is Lord, ang pangalan niya ay Jesus. No? So sabi, this year don't live like a spiritual beggar. When you are a spiritual billionaire, ang pindi. Yun ang nga lang yung, kita mo si Alec Wilson, no? Ang kanyang lakad, ano? Hindi nga lang, pero he's walking like a billionaire.
He's walking like a rich man. Nakuha niyo? Kasi alam niya ng ating Panginoon ay mayaman. No? Ang sabi doon, when you are a spiritual, this year don't live like a spiritual beggar. When you are a spiritual billionaire, don't just make resolution. Don't just make resolution. Make a commitment to live what God says about you. Ikaw ay anak ng Diyos. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So ngayon, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you. You are chosen, you are redeemed, you are sealed. Tumayo ang lahat. Hallelujah.